Hi, my name is Cyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech. The big book is waiting for you as well, Toto. Our vocabulary term is exacerbate. Exacerbate. Hayaan mo na yan si Toto, Mr. Dictionary. Saan mo puntahan dito ang big book? Ang exacerbate mga sombreros ay verb. Ito yung gawin mong mas malala pa yung isang bagay, yung isang pangyayari, no? Mas gawin mo siyang mas malubha pa or gawin mong mas irritated or irritable. Medyo ayaw natin ganito. Mga possible synonyms po natin dito ay aggravating, kung napanood yung vlog natin about aggravating, worsen, provoke, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Eating raw and sour mango will exacerbate Stephanie's hyperacidity. Exacerbate. Mango, 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 not mango. Mango. Yada yada. Stephanie. Do you know Stephanie Quollet? Si Stephanie Quollet mga sombreros ay nag-imbento ng Kevlar. Ang Kevlar mga sombreros ay isang strong plastic or flexible plastic para siyang synthetic fiber na sobrang matibay. Kagaya ng sa tennis racket or sa badminton racket. Yung kanyang pagmamahal sa fabrics at pananahi ay namana niya sa kanyang nanay. And she first dreamed to be a fashion designer, pero sabi ng nanay niya, hindi ka magtatagumpay sa business na yan kasi perfectionist ka. Nabanggit natin ang sew mga sombreros or pananahi, no? S-E-W. Ang pronunciation po ay sew, hindi sue. Basahin po natin, Ecclesiastes 3:7-8. Ito po yung sinasabi ni Lord sa atin na merong panahon ang bawat bagay. Kaya ang bawat seasons ng ating buhay ay merong tama at nakatakdang panahon. A time to gain, a time to lose, a time to keep, a time to throw away, a time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, and a time of war, and a time of peace. Mga sombreros, ang nangyari kasi ngayon ay, hindi ngayon, dati pa, no, ang tao, nag-i-skip siya, parang kumaga pa, ito yung first step sa hagdan, tapos ito yung pangalawa, pangatlo. So, ang ginagawa nila, from first step, tumatalon sila hanggang sa ikalimang hakbang, which is dapat hindi ganun ang seasons of life. Kung kaya marami ngayon ang may maling paniniwala, maling perception na dala lang sa uso, dala sa trending ng mga kabataan, ay may mga maagang imbis na learning muna, mag-aral, ay nauna yung pag-aasawa, no? Which is dapat nauna yung learning bago yung pag-aasawa. Pero ang iba naman ay may asawa na, nag-aaral pa, pero mahirap po lalo na pag may anak na, yung mag-asawa na kabataan pa na hindi pa, minsan mga minor de edad pa, no? Iba hindi pa marunong magtrabaho or mag-earn ng pera para sa kanilang pamilya at hindi pa nakatulong sa magulang. So yun po yung ginagawa nila. So medyo nakakalungkot po, pero may pag-asa pa po tayo, no? Hindi pa huli ang lahat para sa ating mga nabubuhay dito sa mundo, lalo na po sa bansang Pilipinas. We care about our Filipino people. We care about our families, lalo na sa pamilya talaga natin, na dapat ay magkaroon tayo ng mindset na hindi lamang dapat ganito yung sitwasyon natin. Yung magulang mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung lolo at lola mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So dapat tayo ay talaga mag-dream, no? Kung pag may gusto, may paraan, no? Mag-working student tayo, kung talagang gusto natin, wag po tayo magpadala sa bugsulan ng damdamin kasi temporary lamang yan. 2 years, 3 years, 5 years, pag wala ka ng may pasubo na pagkain sa anak mo, ay nako, talagang iiyak ka at mag-uulam kayo ng asin, no? Ay pinapapangit ko po siya mga kasombreros because we see the reality na kahit dito sa ating small barangay ay nakita natin yung alam mo yung isang kahig, isang tuka na para lang sa mapakain yung mga anak, di ba, kasi maagang nag-asawa, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, no? Nakapagtrabaho naman sila sa city, no? Pero yun nga, hanggang doon na lang, no? Hanggang parang yung kakainin nila, kailangan pagtrabahuan pa nila, tapos pa mangutang pa, ganun po siya. So medyo we care about our fellow people, we care about our neighbors, we care about special our families, at lalo na po yung sarili natin, no? Kasi kung tayo na kapos ay hindi nakapagbigay sa magulang, so medyo nakakonsensya po. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton, na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta? Tama po, taong 1886 ay na-invento niya or nagawa niya ang formula or pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit 2 years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57.
And nung mamatay siya ay pinagpatuloy ng kanyang tatay or kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit namatay din ito 6 years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito mga sombreros, gasolina po ito. Ito pa ang tunay na Coca-Cola. Ewan ko ba kung sinong may totoong idea dito. Lumabas ang may-ari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagsisimaya, lalo nagsisimaya, pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Cable Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. When will you find your way home, Toto? Our vocabulary term is excoriate. Excoriate. Hayaan mo na yan si Toto, Mr. Dictionary. May stress lang dyan. Ang excoriate mga sombreros ay verb. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung pagtanggal mo ng balat sa isang bagay, sa isang hayop, o sa mga pagkain, ganon. Ang pangalawa naman po, ito po yung labis at matindi at harsh mo na pag-criticize sa isang tao. Ang mga possible synonyms po natin dito, yung pagtanggal ng balat ay peel, scratch, or abrade. Ang ano naman, yung pag-criticize naman, ayun, criticize, condemn, censure, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Barbara's palms have been excoriated by the hard labor of shoveling. Excoriate. Bin, bin, bin. Short E sound, not bin as in mung bean. It's bin as in trash bin. Trash bin. Bin, bin, bin. Yada yada. Barbara. Do you know Barbara McClintock? Si Barbara McClintock, mga sombreros, ay isang Amerikanong scientist na nakadiscover ng mobile genetic elements or jumping genes na nagpapanalo naman sa kanya ng Nobel Prize for Physiology or Medicine taong 1983. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang mga sombreros, ito ang mga palad natin. Basahin po natin John 20:24-29. Ito yung scenario na si Thomas, na isa sa mga disciples ni Jesus Christ, ay medyo hindi pa kumbinse or kumbinsido na nabuhay nga, or that was Jesus Christ that was raised from the dead. Now Thomas, one of the 12, called the twin, kambal, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see his hands, the mark of the nails," ayun, yung pinagpakuan sa kanyang kamay, "and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe," sabi ni Thomas. 8 days later, 26, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe," sabi niya kay Thomas. Thomas answered,
Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Mga sombreros, ang mundong ito ay to see is to believe. Sa Diyos po hindi. Kailangan maniwala muna tayo. To believe is to see. No, baliktad po siya. To believe is to see. Maniwala, manampalataya, and makikita natin or we will see the greatness of God. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Saging, may scientific names na Musa paradisiaca, Musa acuminata, Musa baldisiana. Alam niyo ba kung bakit mas matamis ang hinog na saging kumpara sa hilaw? Ito ay dahil sa paghilaw pa ang saging, mga sombreros, ay marami ang starch content nito at mas konti naman ang kanyang sugar content or glucose content. Pero habang ito ay tumatagal at habang nahihinog, ay bumababa ang starch level at dumadami naman ang kanyang sugar content. And same process sa ibang mga prutas, mga sombreros, na mas matamis talaga ang hinog. Pero yun nga, maaari din naman siyang nilaga no, kapag hilaw. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nagsisiyang lalag naging faith of love, patuloy na sa ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!